Kabanata 2101. Alam ng lahat na ang race eta ng gintong gamot ay nahahati sa dalawa, positibo at negatibong race eta. Ang negatibong race eta ay itinago ni Paul, habang ang positibong race eta ay iningatan ng Great Elder ng pamilya. Walang mali sa kanilang paraan ng paghawak ng race eta. Gayunpaman, kahit na ang pinakamahusay na inilatag na mga plano ay maaaring maligaw. Noong nakaraang linggo, ang Great Elder ay biglang nagkasakit at hindi inaasahang namatay. Matanda na siya kaya marami siyang sakit. Maraming beses, kahit na ang pinaka-advanced na mga medikal na paggamot ay hindi makapagbigay ng mahusay na pagbabala. Sa paglipas ng mga taon, ang dakilang elder ay hindi nakatagpo ng anumang mga problema sa panahon ng kanyang pisikal na pagsusuri. Tinong mag-aasam na bigla siyang mawawala. Maayos ang kanyang pagkamatay, ngunit ang kinaroroonan ng positibong race eta ay naging isang misteryo. Well, alam ni Paul ang address kung saan nakalagay ang positive prescription. Ang problema, hindi niya alam kung paano ito ilalabas. Nang maglaon, tinalakay ito ni Paul sa gobyerno at sinubukan nilang kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Sa huli, may nangyaring masama. Nasira ang positibong race eta. Sa kasalukuyan, ang negatibong race eta ay ang tanging bahagi na natitira na kalahati ng race eta ng gintong gamot. Ano ang silbi ng kalahating ito? Ang kumpletong race eta ng gintong gamot ay hindi mabibili, ngunit kalahati ng race eta ay karaniwang walang silbi. Para maiwasang mawala ang race eta ng ginintoang gamot, gumawa si Paul ng paraan. Inversion. Nagkaroon ng malakas na ugnayan sa pagitan ng negatibong race eta at positibong race eta. Maaaring isagawa ng mga mahuhusay na doktor ang pagbabaligtad sa natitirang kalahati ng race eta ng gintong gamot at kumpletuhin ang kalahati. Siyempre, magbibigay si Paul ng maraming tulong sa proseso. Tinabi niya sa lahat ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa positibong race eta. Matapos pakinggan ni Thomas ang paglalarawan ni Paul, nagkaroon siya ng ideya. Hindi katakataka na si Paul ay napakamapagbigay sa pagkakataong ito. Nakakaramdam na rin pala siya ng kawalan. Kahit na si Paul ay hindi maaaring baligtarin ang positive race eta sa kanyang mga kasanayan. Kailangan niya ng isang tao na tumulong sa kanya sa pagbabaligtad. Sakto naman ang pagdating ni na Thomas at Damian. Sinabi ni Paul, bibigyan kita ng ilang impormasyon tungkol sa positibong race eta at bibigyan kita balang araw. Kung matagumpay ang iyong pagbabaligtad, maaari mong dalhin ang kumpletong race eta ng ginintoang gamot. Kung nabigo ka, ikaw ay kailangang mabait na umalis. Ito ay isang kawili-wiling hamon. Tinatanggap ko, determinadong sagot ni Thomas. Ngunit nakaramdam ng problema si Damian. Hindi siya isang doktor kaya wala siyang alam na anumang medikal na kasanayan. Kailangan niyang gawin ang pagbabaligtad. Joke ba ito? Sa makatuwid, tinanong ni Damian, Mr. Seymour, maaari ba akong humingi ng tulong sa labas? Humingi ng tulong sa labas? Kawili-wili iyon. Napangiti si Paul at sumagot, sure. Either way, you only have one day. Please get ready. Bibigyan kita ng isang oras para maghanda bago ko makuha ang butler na dalhin ka sa isang maliit na madilim na kwarto. Kung hindi mo makumplito, ang pagbabaligtad sa loob ng 24 na oras, mangyaring umalis. Parang kumuha ng entrance exam sa kolehiyo. Matagal nang hindi naramdaman iyon ni Thomas. Huminga siya ng mahabang buntong hininga at pumikit para magpahinga sandali. Samantala, agad na tumawag si Damian at ipinaalam kay Lord Vadestas ang lahat ng nangyari. Matapos malaman ni Lord Vadestas ang tungkol dito, agad niyang tinawagan si Elliot para si Elliot na ang bahala dito. Mag-video call sila. Sa sandaling makapasok sila sa madilim na silid, si Elliot ang hahalili. Naniniwala si Lord Vadestas na maaaring baligtarin ni Elliot ang race eta gamit ang kanyang mga kasanayan. Habang nakikipag-video call si Elliot kay Damian, hindi sinasadyang nakuhanan ng kamera si Thomas. Dahil dito, sarkastikong sinabi ni Elliot, Hoy, hindi ba yon ang junior ko, Thomas Mayo? Wow, ilang araw ka palang natuto, pero ang lakas ng loob mong pumunta dyan at kumilos ng bongga. Tinawag niyang junior, si Thomas dahil sina Thomas at Elliot ay mga estudyante ni Mr. Cole. Si Elliot ay naging estudyante ni Mr. Cole muna, kaya ayon sa teorya, siya ang senior ni Thomas. Kabanata 2102. Gayunpaman, hindi kailanman nilayo ni Thomas na kilalanin itong senior niya. Malamig na sinabi ni Thomas, walang isip.
Mula nang i-recruit ka ni Lord Vadestas, wala ka ng kinalaman kay Mr. Cole. Balang araw, tutulungan ko siyang harapin ka at alisin ang isang traidor na tulad mo na nagtatrabaho. Para sa masasama, pinakaayaw ito ni Elliot kapag tinawag siya ng iba na isang taksil. Thomas Mayo, isipin mo ang iyong mga salita. You want to deal with me. Wow. Well, I want to deal with you. Okay, makipagkumpetensya tayo at tingnan kung sino ang nangunguna. Pagkatapos, natapos ang video call. Inilapag ni Damian ang laptop bago siya tumalikod at sumulyap kay Thomas. Wala siyang sinabi. Medyo awkward ang atmosphere sa bahay, pero inisip ni Paul na baka ito ay isang magandang bagay. Nagkaroon ng matinding alitan sina Thomas at Elliot at pareho silang nagpipigil. Kapag nagsimula silang magtrabaho sa pagbabaligtad, pareho sa kanila ay subukan ng kanilang makakaya ng walang slakang. Sa ganoong sitwasyon, maaaring isa sa kanila ang makumplito ang pagbabaligtad at gawing buo muli ang race eta ng gintong gamot. Bilang ulo ng pamilya, ang tanging pag-asa ni Paul ay makumplito ang race eta ng gintong gamot. Wala siyang ibang inaalala. Maya-maya, lumipas ang isang oras. Tumayo si Paul at sinabing, tapos na ang oras. Mga Jeeves, dalhin sila sa madilim na mga bahay at magtakda ng limitasyon sa oras na 24 na oras. Opo, Ginoo. Agad namang lumapit ang mayordomo. Mga Ginoo, sa ganitong paraan po. Nagkatinginan sina Thomas at Damian nang tumayo sila at sumunod sa butler. Dinala sila ng mayordomo sa dalawang bahay. Huminto sa paglalakad ang mayordomo at sinabing ang kaliwang bahagi ng bahay ni Mr. Mayo at ang kanang bahagi ay kay Mr. Cole. Mga Ginoo, mangyaring pumasok sa loob. Agad na pumasok ang dalawa at nilock ng mayordomo ang mga pinto mula sa labas. Ito ay talagang tulad ng isang mahigpit na pagsusuri. Pumasok si Thomas sa bahay at napagtanto niyang simple lang ang gamit sa loob. Mayroon lamang isang talahanayan, ilang mga pahiwatig tungkol sa negatibo at positibong race eta, pati na rin ang ilang panulat at papel. Bukod dito, mayroon ding surveillance camera sa bahay. Lahat ng ginawa nila sa bahay ay kitang-kita sa labas. Nagsimula na ang countdown. Kinuha ni Thomas ang oras na mayroon siya at umupo sa upuan. Kinuha niya ang negatibong race eta at sinisiyasat ito mula sa itaas hanggang sa ibaba bago niya kinuha ang mga nauugnay na pahiwatig sa positibong race eta at pinag-aralan ang mga ito. Mayroon lamang siyang 24 na oras, kaya ito ay isang masikip na bintana. Kailangan niyang baligtarin ang positive prescription sa maikling panahon. Napaka-challenging talaga. Sa isa pang silid, binuksan ni Damian ang camera at ipinadala ang negatibong race eta, pati na rin ang mga pahiwatig, kay Elliot upang magawa ito ni Elliot ng malayuan. Ang junior and senior pair, sina Thomas at Elliot, ay nagkataon sa isang kompetisyong inayos ni Paul. Matutuklasan nila kung sino ang pinakamahusay na estudyante ni Mr. Cole pagkatapos ng kompetisyong ito. Samantala, naglibot-libot lang si Damian sa bahay, walang ginagawa. Gayunpaman, paminsan-minsan ay nakasandal siya sa dingding at sinisikap na makinig sa katabi ni Thomas. Sa kasamaang palad, wala siyang narinig. Ang 24 na oras ay napakatagal. Humikab si Damian bago siya bumalik sa upuan niya at sumandal sa mesa. Kabanata 2103. Sa Art Trading Corporation, pabalik-balik si Lord Vadestas sa kanyang opisina. Tinanong niya, Buddy, is Elliot Katz any good? Umalaklak si Hayden. Bakit mo pa tinatanong iyan? Maaring mali ang ugali ni Elliot pero walang problema sa medical skills niya. Kung hindi siya kukunin ni Mr. Cole sa ilalim ng kanyang pakpak. Nakaramdam pa rin ng pag-aalala si Lord Vadestas habang sinabi niya, ngunit hindi ba tinanggap din ni Mr. Cole si Thomas bilang kanyang mag-aaral? Pareho sila ng guro, ngunit natutunan din ni Thomas ang maraming mga kasanayan sa medikal noong siya ay nasa Southland District. Ako ay nag-aalala na baka hindi matalo ni Elliot si Thomas. Kinawayan ni Hayden ang kanyang kamay bilang pagpapalis. Lord Vadestas, I think you're looking into it too much. Gaano man kagaling si Thomas, natuto lang siya kay Mr. Cole sa loob ng 100 araw. Walang dapat ikatakot. Natuto si Elliot kay Mr. Cole sa loob ng ilang taon. Kaya walang pagkukumpara sa kanilang dalawa. Dahil ang mga bagay ay umunlad hanggang sa puntong ito, si Lord Vadestas ay walang ideya. Maaari niyang piliin na lamang na maniwala kay Elliot. Sana hindi ako pabayaan ng playboy na yan.
Napakalaki ng pera natin sa kanya. Kung pababayaan niya ulit ako, hindi ba naubos ko ang pera ko? Most importantly, kung bumagsak siya, magkakaroon ng problema sa plano nating mag-upgrade ng heart eater. Walang pwedeng mangyari sa plano natin. Inaasahan ni Lord Vadestos na makitang manalo si Elliot. Si Fiore naman ay may ibang iniisip. Tahimik niyang ipinagdasal si Thomas at lihim na naisip, Thomas, kailangan mong talunin si Elliot. Huwag mo akong pababayaan. Tinuportahan nilang dalawa ang bawat panig at walang nakakaalam kung sino sa kanila ang makakakuha ng kanilang naisin. Sa sandaling iyon, ginagawa rin ni Elliot ang kanyang makakaya sa laboratorio ng Art Trading Corporation. Bagaman siya ay karaniwang dumarating at wala pa sa gulang, siya ay magiging maaasahan kapag nagsimula siyang magtrabaho ng seryoso. Ang gayong mga tao ay mga henyo. Bukod sa kanyang karakter, hindi gaanong tao sa mundo ang kasing talino ni Elliot. Kapag nagseryoso na siya, kahit si Mr. Cole ay maaaring hindi siya matalo. Sa puso ni Elliot, talagang nakikipagkompetensya siya sa kanyang sarili at hindi niya sineseryoso si Thomas. Para sa kanya, ang tanging kahirapan ay ang 24 na oras na limitasyon sa oras. Hanggat kaya niyang kumpletuhin ang inversion sa loob ng ibinigay na oras, matatanggap niya ang kumpletong race eta ng gintong gamot. Wala siyang dapat ikatakot kay Thomas. Tulala ka lang na natuto kay Mr. Cole sa loob ng 2 linggo. How dare you act as an expert in front of me? Magiging napakasimple ba ng mga kasanayang medikal upang makabisado? Naniniwala lamang si Elliot sa paggamit ng oras at pagsasakatuparan ng pagbabaligtad. Bigla na lang siyang napatigil sa ginagawa niya ang pumasok sa isip niya. Dahil ang negatibong race eta at ang mga pahiwatig sa positibong race eta ay nasa aking kamay, bakit ko pahahayaan ang pamilya Seymour na kontrolin ako? Hindi ko kailangan ng 24 na oras para makumplito ito, hindi ba? Mayroon akong lahat ng oras upang gawin ito ng dahan-dahan. Hanggat maaari kong baligtarin ito, ang kumpletong race eta ng gintong gamot ay magiging akin, tama? Parang may mali doon. Matalino si Paul Seymour. Imposibleng payagan niya ang ganoong katawa-tawang bagay, di ba? Pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata at sinimulang pag-aralan ng mabuti ang negative prescription. Sa kanyang pag-aaral ay may natuklasan siyang problema. Nagkaroon din talaga ng problema sa negatibong race eta. Hindi kumpleto ang negatibong race eta. Kulang ito ng 3 sangkap. Napangiti si Elliot. Wow, tuso si Paul Seymour. Tinadya niyang bigyan kami ng hindi kumpletong negative prescription para sa inversion. Nagalis siya ng ilang sangkap na hindi makakaapekto sa inversion. Ngunit ang pangkalahatang epekto ay mababawasan kung kulang ang mga sangkap na ito. Mukhang kailangang kumpletuhin ang inversion sa loob ng 24 na oras, kung hindi, hindi namin makukuha ang kumpletong negatibong race eta. Sa totoo lang, isa lang iyon sa mga issue. Kabanata 2104. Marami pa ring nawawalang sangkap pagdating sa race eta ng gintong gamot. Kahit na nakuha nila ang kumpletong race eta ng golden medicine, hindi pa rin ito gagana kung wala ang mga tagubaylang ibinigay ng pamilya Seymour. Kaya naman, ang pamilya Seymour ay hindi nag-alala tungkol sa paglalantad ng race eta ng gintong gamot. Ang dahilan ay, kahit na ang iba ay may race eta, ito ay magiging walang silbi kung walang mga tagubilin. Mabagal na lumipas ang oras. Ang isang araw ay hindi mahaba o maikli. Tina Thomas, Damian, at Elliot ay nagkulong sa mga bahay sa loob ng 24 na oras na iyon. Pinag-aralan ni Thomas at Elliot ang mga materyales habang natutulog lang si Damian. Sa wakas, natapos ang oras. Tinundan ng lahat si Paul sa 2 bahay. Inilabas ng mayordomo ang mga susi at isa-isang binuksan ang mga pinto sa mga bahay. Mr. Mayo, Mr. Cool, ano ang nangyari sa iyo? Tanong ni Paul. Kinusat ni Thomas ang kanyang mga mata at pagod na sinabi na kumpleto ko na ang pagbabaligtad. Ang 4 na simpleng salitang iyon ay nagulat sa lahat, lalo na kay Paul. Hanggang sa puntong iyon, ginawa niya ang ilang dosenang nangungunang doktor na gawin ang pagbabaligtad, ngunit lahat sila ay nabigo. Nang bigkasan ni Thomas ang salitang na kumpleto, talagang ikinatuwa nito si Paul. Samantala, sumigaw si Damian sa camera, Elliot, time's up. What are you doing? Ngunit wala siyang natanggap na sagot. Maliwanag, nabigo si Elliot. Nasanay na si Paul na makita iyon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay bilang pagpapalis at sinabing, Mr. Cole, mangyaring ilagay ang mga gamit at lumabas.
Walang gana na lumabas ng bahay si Damian at puno ng galit at puot ang mukha nito. Natarante siya. Bakit matagumpay na nakumpleto ni Thomas ang pagbabaligtad samantalang hindi nagawa ni Elliot? Batay sa sinabi ni Elliot, si Thomas ay isang baguhan lamang na natuto kay Mr. Cole sa loob ng ilang araw. Bakit mas magaling si Thomas kay Elliot? Mas matalino ba si Thomas kaysa kay Elliot? Matigas na sinabi ni Paul, Mr. Cole, na bigo ka. Kaya, pasensya na, please umalis ka na. May gustong sabihin si Damian, ngunit nakita niya ang napakaraming tao sa site. Tsaka inutusan na siya ng host na umalis, kaya ano pa ang dapat niyang sabihin kung hindi naman kasing kaya ni Thomas ang kanyang panig. Pinagpapadyak niya ang kanyang mga paa sa galit nang tumalikod siya at umalis. Sinabi ni Paul kay Thomas, Mr. Mayo, bagamat sinasabi mong nakumpleto mo na ang pagbabaligtad, kailangan ko pa ring hatulan ang race 8 na binaligtad mo. Mangyaring sumama sa akin. Pagkatapos noon, pumasok sina Thomas at Paul sa isang bahay. Pagkasara ng pinto, sila na lang ang natira. Inilagay ni Thomas sa mesa ang positive prescription na binaligtad niya. Naalala nito ang isang mag-aaral na naghihintay sa kanyang guro na markahan ang papel ng pagsusulit na kanyang natapos. Pero sinong mag-aakala? Hindi man lang sinilip ni Paul ang race 8. Umupo lang siya at nagsalita ng may tame time na ekspresyon. Mr. Mayo, hindi magandang ugali ang pagsisinungaling. Napangiti ng mahina si Thomas at nagtanong, bakit mo nasabi? Napangisi si Paul. You can never complete the inversion. Alam kong peke ang positive prescription. Hindi ko na kailangan pang tingnan. Tumanggo si Thomas. Ikaw talaga ang padre de pamilya. Nahuli mo agad ang pakulo ko. Huminto muna siya saglit bago niya tinitigan si Paul at sinabing, pero hindi lang naman ako ang nagsisinungaling, di ba? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Paul. Dagdag pa ni Thomas, Mr. Seymour, I guess you've been lying too, right? The positive prescription has not been ruined at all. Kabanata 2105. Nagulat si Paul sa sinabi ni Thomas. Una niyang dinala si Thomas sa silid upang ilantad ang kasinungalingan ng lalaki at matinding punahin ito. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay naglagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon. Matagal na nauutaw si Paul ngunit nakakabuo pa rin ng buong pangungusap. Nabalisa siya. Sa huli, kumalma siya at sadyang sinabing, Mr. Mayo, you must be joking. Ang Seymour family's prescription of golden medicine ay talagang nawawala at walang duda tungkol dito. Hindi ako nagsisinungaling. Nag-aartista pa siya. Napangiti si Thomas at sinabing, talaga. Ang race 8 ng gininto ang gamot ay isang mahalagang race 8. Pinuprotektahan ito ng pamilya Seymour sa loob ng maraming siglo at naging maayos ito. Ngunit pagkatapos itong maipasa sa iyo, nawala mo ito. Ang kwento ay iningatan ng dakilang elder ang positibong race 8, ngunit namatay siya ng hindi inaasahan, kaya hindi niya ito naipasa. Mr. Seymour, nakakamangha kung paano mo nagawang magkaroon ng katawa-tawa at nakakatawang reason. Higit pa rito, kahit na namatay ang dakilang elder, ang pamilya Seymour ay hindi nagmadaling kunin ang positibong race 8 sa pamamagitan ng puwersa. Sa halip, ang pamilya Seymour ay nakipagtulungan sa gobyerno at iginiit na gumawa ng marahas na aksyon nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. At the end, the positive prescription ay wasak. That behavior is very confusing. Biglang tumitig si Thomas sa mga mata ni Paul at sinabing, pagkatapos kong mag-isip, isa lang ang posibilidad, at nagsisinungaling ka. Sa palagay ko ay inasahan mo na ang kamatayan ng dakilang elder mula pa sa simula at naipasa niya ang positibong race 8 ng maaga. Gayunpaman, sinasadya mong tinakpan ang lahat at gumamit ng ilang panlilinlang upang maiwasan ang iba na malaman. Napagkamalan mong isipin ang lahat na ang hindi pa naipapasa ang positive race 8 at hindi inaasahang namatay ang great elder. Pagkatapos, hiniling mo sa gobyerno na makipagtulungan sa iyo at ipinta ang eksena. Niloko mo ang lahat at pinaniwalaan ang lahat na nasira ang positive race 8. Gaano ka-interesant? Ang bawat pangungusap na binigkas ni Thomas ay nagpapanginig sa puso ni Paul. Nakagawa siya ng isang perpektong plano at walang nakagawa. Tinong mag-aasam na ganoon kadaling ilantad siya ni Thomas. Kailangan niya talaga ng ilang oras para matuno ito. Sa simula ay madilim at puno ng galit ang ekspresyon ni Paul. Matapos niyang pakinggan ang breakdown ni Thomas, nawala ang galit sa mukha niya. Umiti ito sa kanya at inilahad ang kanyang mga kamay para pumalakpak. Mr. Mayo, napakatalino mo.
Hindi sumagi sa isip ko na madali mong ilantad ang plano na pinaghirapan ko. Tama ka. Hindi nasira ang positive prescription. Ipinaliwanag ni Paul, nagsinungaling ako tungkol sa positive prescription na nasira at sinadyang gamitin ang pagkamatay ng Great Elder para mag-set up ng scam. May dahilan talaga ako. Palaging sinasabi ng mga tao na dapat tayong maging alerto pagdating sa ating ari-arian. Sa paglipas ng mga siglo, ang pamilya Seymour ay namuhunan ng maraming mapagkukunan ng tao at pera upang maprotektahan ang race 8 ng gininto ang gamot. Nagbayad pa kami ng malaking halaga para dito. Hindi na kaya ng pamilya Seymour. Ngunit ang pagprotekta sa race 8 ng Golden Medicine ay responsibilidad ng pamilya Seymour. Napabuntong hininga si Paul. Kaya, pagkatapos kong timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, naisip ko ang diskarte na ito upang bulagin ang ating mga kaaway sa kasinungalingan. Nagsinungaling ako na nasira ang race 8 ng positibong race 8 ng gininto ang gamot, at humiling ako ng hanggang 100 doktor na pumunta at subukan ang pagbabaligtad, ngunit lahat sila ay nabigo. Sa gayon, walang sino man ang magnanais ng race 8 ng gininto ang gamot ng pamilya Seymour, at ang pamilya Seymour ay mamumuhay ng mapayapa. Lumalabas na ang pamilya ay nagligtas sa kanilang sarili mula sa pasanin ng kanilang responsibilidad. Kaya naman, parang hindi nakakaiba ang mga kinikilos ni Paul. Tinitigan ni Paul si Thomas at sinabing, Mr. Mayo, maaari mo bang tulungan ang pamilya Seymour na itago ang lihim na ito? Sumagot si Thomas, kaya kung itago ang iyong sikreto, ngunit may kondisyon ako. Hindi magiging ganoon ka-simple. Tanong ni Paul, isang kondisyon. Gusto mo bang humiram ng race 8 ng gintong gamot? Kabanata 2106. Umiling si Thomas at sinabing, sa totoo lang, hindi ko kailangan ng race 8 ng gintong gamot. Ang Art Trading Corporation ang talagang may gusto nito. Dumating ako para makipagkompetensya para sa race 8 ng gininto ang medisina dahil lang sa ayaw ko ng Art Trading Corporation para magkaroon nito. Tanong ni Paul, kung ganoon, mangyaring kumilos kasama ako at sabihin na ang race 8 ng gininto ang gamot ay nasira. Pagkatapos, ang Art Trading Corporation ay hindi makakakuha ng kanilang mga kamay, di ba? Ito ay mabuti para sa iyo, ako, at lahat ng iba pa. Bakit hindi natin gawin iyon? Umiling si Thomas. Kung hindi makuha ng Art Trading Corporation ang race 8 ng Golden Medicine ngayon, makakaisip sila ng iba pang masamang ideya. Ang problema ay hindi lubusang malulutas. Ang gusto kong gawin ay dalhin ang atensyon ng Art Trading Corporation sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hindi maintindihan ni Paul. Ipinaliwanag ni Thomas. Mr. Seymour, maaari mong ipahayag na tama ang aking pagbabaligtad sa positive prescription at maaari kang magpanggap na ipahiram sa akin ang kumpletong race 8 ng Golden Medicine. Kaya, kung plano ng Art Trading Corporation na kunin ang race 8 ng Golden Medicine, sila makukuha ito sa iyo o sa akin. Maliwanag, mas madali itong makuha mula sa akin. Kung ganoon, ang atensyon ng Art Trading Corporation ay nasa akin. Kapag ang tamang panahon, ibibigay ko sa kanila ang peking race 8 ng gintong gamot at panoorin silang nabigo. Umalaklak si Paul. Mr. Mayo, punong-puno ka ng kalokohan. Kapag nakikitungo ka sa masasamang tao, kailangan mong maging mastuso kaysa sa kanila. Dagdag pa ni Thomas. At saka, kung may mag-target muli sa race 8 ng gininto ang gamot, maaari mong ibigay sa kanila ang peking race 8 na binaligtad ko. Kung may mali, maaari mo pa ring sisihin sa akin. Maaari mong protektahan ang race 8 ng ginto. Gamot at pinapanatili din ang reputasyon ng pamilya Seymour. It's killing two birds with one stone. Dahil sinabi ni Thomas na ganoon, walang dahilan si Paul para tanggihan siya. Gayunpaman, tila nakaramdam siya ng kaunting guilty sa ginawa niyang scapegoat kay Thomas. Gayunpaman, walang pakialam si Thomas. Masyado akong sinisisi sa buhay ko, kaya wala akong pakialam na baliketin din ito. Mr. Seymour, may deal ba tayo? Tinabi niya. Tuloy-tuloy na tumango si Paul. Oo, ito ay isang deal. Pagkatapos, naghanda si Paul ng kumpletong race 8 ng gintong gamot na may positibo at negatibong race 8 para kay Thomas, at inilakip din niya ang mga detalyadong tagubilin dito. Natural, ang negatibo at positibong race 8 ay peke. Ang mga tagubilin ay hindi naiiba. Lahat ay peke. Ang gamot na ginawa batay sa race 8 ng gintong gamot ay hindi papatay ng sinuman at maaaring makinabang pa sa kalusugan ng tao.
Ngunit kumpara sa reseta ng gintong gamot, ang mga epekto nito ay lubhang nabawasan. Tinanong ni Paul, pupunta ba tayo ngayon at ipahayag ang mabuting balita sa lahat? Oo naman. Pagkatapos, lumabas silang dalawa sa kwarto at nilapitan ang iba. Hawak ni Paul ang positibong reseta na binaligtad ni Thomas at sinabi niya, batay sa aking mga natuklasan, tama ang positibong reseta na ito. Ayon sa kasunduan, ibibigay ko ang reseta ng negatibong reseta ng Golden Medicine at ang mga tagubilin kay Mr. Mayo. Habang nagsasalita siya, inabot niya kay Thomas ang isang brocade box. Habang nanunood ang lahat, inayos niya ang positive and negative prescriptions, pati na rin ang instructions, bago niya inilagay lahat sa brocade box. Sa huli, isinara niya ang brocade box at nilock ito. Sa pagtingin sa kanyang mga aksyon, ipinapahayag niya sa mundo na ibinigay niya ang reseta ng gintong gamot kay Thomas. Kung sino man ang gustong i-target ang reseta ng gininto ang gamot, dapat nilang hanapin si Thomas at huwag magdulot ng karagdagang problema sa pamilya Seymour. Matagumpay na nailipat ng pamilyang Seymour ang panggigipit kay Thomas. Mapagmataas na itinaas ni Thomas ang brocade box sa harap ng mga tao. Tinadya niya iyon dahil gusto niyang matrigger si Damian. Kabanata 2107. Nagkagulo ang mga bagay sa loob ng Art Trading Corporation. Tinitigan ni Lord Vedestas ang isang madilim na Elliot at talagang gusto niya itong sip-ain. Napakaraming pera ang ginastos niya kay Elliot, ngunit nang dumating ang oras na gampanan niya ang kanyang tungkulin, napatunayang wala siyang kakayahan. Talagang natalo siya kay Thomas na nag-aral lamang sa ilalim ni Mr. Cole ng isang dosenang araw. Basura ba siya? Nakabutiang palad para sa kanya, pinigilan ni Hayden si Lord Vedestas na saktan siya sa huli. Sabi ni Hayden kay Elliot, Elliot Katz, what made you fail this time? You have to give us a reason. Isang dahilan. Nais din ni Elliot na mag-isip ng dahilan, ngunit hindi niya alam kung bakit siya natalo. Napakamot siya ng ulo. I don't get it. Ang negative race data ay talagang hindi kumpleto at marami itong mga depekto. Ang mga pahiwatig sa positive race data ay na-disconnecta din. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, magiging imposibleng baligtarin ang positive race data. Sa katunayan, hindi lamang si Elliot ang hindi nagawang baligtarin ito. Noong nakaraan, umabot sa 100 sikat na doktor ang sumubok, ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Napakaraming tao ang nabigo, ngunit bakit nagtagumpay si Thomas? Sa pagtatapos ng araw, napakahusay ba ng mga kasanayang medikal ni Thomas na hindi nila matamo? Kinamot ni Hayden ang kanyang balbas at nag-isip, si Thomas ba ay nagsisinungaling? Baka hindi rin niya ito na-inverse. Sinabi ni Lord Vedestas, kung sasabihin lang natin si Thomas, malamang na nagsisinungaling siya. Ang problema, kahit si Paul Seymour ay nagpahayag na totoo at maaasahan ang inversion. Walang koneksyon si Paul kay Thomas, kaya imposible para matulungan niya si Thomas. Ang buong bagay ay talagang kakaiba. Imposibleng mabaligtad ang positibong race data, ngunit nagawa ito ni Thomas kahit papaano. Ipinakita nito kung ano ang isang pambihirang henyo na si Thomas. Sabi ni Hayden, Thomas is incredible. Wala ba tayong magagawa sa kanya? Nakakainis ito. Sa sandaling iyon, sinabi ni Elliot, speaking of which, by successfully carrying out the inversion of the positive prescription, Thomas has actually made us a big favor. Oh, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lord Vedestas. Lord Vedestas, please think about it. Kung walang magtatagumpay sa pag-inversion ng positive race data, hindi ba tuluyang masisira ang race data ng gininto ang gamot? Kung gayon, ang plano nating i-upgrade ang Heart Eater ay titigil na rin. Pero iba ito ngayon. Pinaligtad ni Thomas ang positive na race data at nakuha ang kumpletong race data ng gintong gamot. Kung hahanap tayo ng paraan para makuha ito kay Thomas, hindi ba natin may pagpapatuloy ang ating plano? Iyon ay tila may katuturan. Hindi inaasahang inilipat ni Thomas ang kanilang plano na i-upgrade ang Heart Eater. Kung wala si Thomas, malamang na matapos ang kanilang plano. Nang maisip iyon ng lahat ay napatigil sila sa pagsimangot. Tumango si Lord Vedestas at sinabing, iyon ay may katuturan. Hindi pa ito ang oras para isuko natin ang ating sarili. May pagkakataon pa tayong iligtas ang sitwasyon. Hayden, kontaken si Damian ngayon din. Ituro sa kanya na kunin ang race data ng Golden Medicine from Thomas no matter what or else hindi na niya kailangan pang bumalik dito. Pwede na siyang mamatay doon.
Parang binibigyan ng death threat si Damian. Kung hindi niya makuha ang race 8 ng gintong gamot, mamamatay siya. Agad namang tinanggap ni Hayden ang order at tinawagan si Damian. Malinaw niyang sinabi kay Damian ang tungkol sa utos ni Lord Vadestos. Nang marinig ito ni Damian sa kabilang linya, nakaramdam siya ng kawalan. Gaano kahirap para sa kanya na makuha ang race 8 ng gintong gamot mula kay Thomas, na matalino at malakas. Ang utos na ito ay maaaring katapusan na ni Damian. Samantala, si Thomas ay nakaupo sa isang kotse at ang Pisces ay humuhuni ng isang himig habang siya ay dahan-daang nagmamaneho. Commander, congratulations! Nasa atin ang race 8 ng Golden Medicine at matagumpay nating napigilan si Lord Vadestos at ang kanyang mga barkada. Hindi alam ng Pisces ang plano ni Thomas, maging siya ay itinago sa dilim. Kabanata 2108. Inabot ni Thomas upang tapikin ang kahon ng brocade at bamulong, lalong magiging magulo ang mga bagay ngayon. Oh, Commander, ano bang problema mo? Nag-aalala ka ba na hindi mo maprotektahan ang race 8 ng gintong gamot? Ito ay baligtad. May kumislap sa mga mata ni Thomas. Ang higit na inaalala ko ay kung paano ko ibibigay itong brocade box kay Lord Vadestos. Ha! Si Pisces ay ganap na tulala. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Thomas. Kawakas ay nakuha na niya ang race 8 ng gintong gamot, ngunit hindi niya iniisip na protektahan ito. Bakit gusto pa niya itong ibigay? At saka, hindi ba naging madali itong ibigay? Kung talagang gusto niyang gawin iyon, ituloy na lang niya, di ba? Ano ang nakakabahala tungkol doon? Magtatanong pa lang si Pisces, may biglang pumasok sa isip niya. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Thomas. Ang Pisces ay nagtatrabaho kay Thomas sa loob ng maraming taon, kaya naiintindihan niya ng mabuti ang karakter ni Thomas. Bigla siyang tumawa at sinabing, Commander, naglalaro ka na naman. Tinadya mo bang itakda si Lord Vadestos? Nanatiling tahimik si Thomas, kaya malinaw na inaamin niya ito. Sa sandaling iyon, biglang nakita ng Pisces ang isang kotse na huminto sa harap nila. Ito ay walang iba kundi ang sasakyan ni Damian. Commander, baka. Ito na ang pagkakataon. Nakaharang ang kanilang dinadaanan, kaya kinailangan ng Pisces na ihinto ang kanyang sasakyan. Pinuksan niya ang pinto, bumaba ng sasakyan, at sinigawan si Damian, ano ang ginagawa mo? Sinusubukan mo bang ihinto ang sasakyan namin at ninakawan? Hindi mo kami matatalo, kaya sinusubukan mong kunin ang race 8 ng Golden Medicine mula sa amin ngayon. Tumalikod si Damian at nakita ang Pisces. Lumapit siya at sinabing, huwag mo kaming palaging isipin na masasamang tao. Aminado kami na kami ay natalo. Pinaligtad mo ang positibong race 8, kaya ang race 8 ng gininto ang gamot ay pag-aari mo. Hindi ako gagawa ng mga krimen tulad ng pagharang sa iyong daan. At ninakawan ka. He sounded so righteous na parang ang Art Trading Corporation ay isang matuwid na kumpanya. Itinuro ng Pisces ang kotse ni Damian at tinanong, dahil hindi mo kami ninanakawan, bakit mo inihinto ang sasakyan mo sa gitna ng kalsada? Kailangan kong magmadali pabalik sa Celandine City. Sa tingin mo ba ayoko itong itabi? Pinuksan ni Damian ang kanyang mga braso at sinabing, flat ang gulong ko, at wala akong ekstrang gulong. Hindi ko talaga may galaw ang sasakyan. This is super awkward. Habang sinasabi iyon ni Damian, sinulyapan niya ang kotse ni Pisces at sinabing, ang modelo ng gulong mo ay kapareho ng sa akin. Mayroon ka bang ekstrang gulong sa iyong sasakyan? Maaari mo ba akong pahiramin? Hindi ipahiram. Maaari ba akong bumili, ito? Kumunat ang noo ni Pisces. Pakihintay. Tinanong niya si Thomas na nasa loob ng sasakyan, Commander, ibebenta ba natin sa kanila ang ekstrang gulong? Pinuksan ni Thomas ang pinto at lumabas ng sasakyan bago siya nagsalita, dahil nasa labas tayo, dapat natin silang tulungan sa abot ng ating makakaya. Kulong lang. Ibigay mo na lang sa kanila. Hindi na kailangang pag-usapan ang pagbebenta. Habang nagsasalita si Thomas, nagkusa siyang pumunta, binuksan ang trunk, at inalis ang ekstrang gulong sa kotse. Tapos, nagpalit ng gulong silang tatlo. Tinapik ni Damian ang alikabok bago siya ngumiti ng mahina at sinabing, talagang nagpapasalamat ako. I would have to spend hours on the road. I remember your kindness and repay you in the future. Napangisi si Pisces. Kalimutan ng tungkol sa pagbabayad sa amin. It'll be great enough if you make us less trouble.
Sinabi ni Damian, sinusunod ko lang ang mga tagubilin, ngunit ipapayo ko kay Lord Vadestas na huwag nang makipagkompetensya sa iyo. Nagkwentuhan muna sila saglit bago umalis si Damian. Pagtingin sa sasakyan ni Damian habang umaalis ito, magkatabi sina Thomas at Pisces. Sabi ng Pisces, Commander, mukhang ayos na ang plano mo. Umiti ng mahina si Thomas at naglakad pabalik sa sasakyan. Pinuksan niya ang pinto at pumasok. Pagtingin niya, wala na ang brocade box gaya ng inaasahan. Kabanata 2109. Medyo maganda ang taktika ni Damian, aniya. Pumalik si Pisces sa driver's seat bago siya tumalikod at nagtanong na wala ba ang brocade box. Magiliw na sumagot si Thomas, nagawa natin. Stop. Kanina lang natin kasama si Damian kaya hindi na siya dapat nagnakaw. Paano niya nagawa? Hindi maintindihan ng Pisces. Tinabi ni Thomas, may ibang tao sa kanyang sasakyan. Habang pinapalitan natin siya ng gulong, kinuha ng kanyang kasabwat ang pagkakataon na nakawin ang kahon ng brocade. Noon lang napagtanto ng Pisces. Ganoon ka simple. Kaya, Commander, ngayon ka lang bumaba ng sasakyan para maging convenient din sa kasabwat ni Damian na nakawin. Tumango si Thomas. Kung hindi ako bumaba ng sasakyan, hindi nila ito magagawang nakawin. Ang kooperasyon sa pagitan ni Thomas at Pisces ay matagumpay na nagbigay daan kay Damian na nakawin ang brocade box. Nakakatuwa, naisip talaga ni Damian na natuloy ang plano niya. Pumalik na tayo, sabi ni Thomas. Lahat tama, agad na pinaandar ni Pisces ang sasakyan, ngunit mabilis niyang napagtanto na may mali. Sa sandaling iyon, bumaba siya muli sa kotse at tiningnan ito. Pagkatapos, napagtanto niyang nabutas ang dalawang gulong nasa kanang bahagi. Pisces cursed, ano ba naman ito? Damian Cole is such a jerk. He could have just stolen the brocade box, bakit kailangan niya mabutas ang mga gulong natin? Binigyan pa natin siya ng spare na gulong. Paano tayo babalik ngayon? Hindi nagalit si Thomas. Sa halip, tumawa siya. Natatakot siyang habulin natin siya para maibalik ang kahon ng brocade. Kaya niya ginawa ito. Kalimutan mo na lang, hilingin mo na lang na may magpadala ng gulong. Mukhang hindi nasisiyahan si Pisces nang ilabas niya ang kanyang telepono at hiniling sa kanyang nasasakupan na ipadala sa kanila ang mga gulong. Sabay upo ni Damian sa kotse niya habang hawak ang brocade box. Pinaikit niya ang kanyang mga mata sa pagkatuwa at patuloy na tinatapik ang kanyang kasabwat habang pinupuri siya. Fantastic! You've done a great job. Hindi ko akalain na makukuha natin ito ng ganoon kadali. Sa totoo lang, inaasahan din ni Damian na mabibigo. Dagdag pa, malaki rin ang posibilidad na mabaygo. Napakahalaga ng brocade box at matalino si Thomas kaya napakaliit ng posibilidad na magnakaw siya nito. Gayunpaman, kahit na ang isang matalinong tao ay magkakamali sa kalaunan. Gaano man katalino si Thomas, maaari pa rin siyang maging pabaya. Kailan ang pinakamadaling oras para sa isang makinang na tao na magkamali? Ito ay pagkatapos niyang ilantad ang sabuatan ng ibang tao. Matagumpay na nakuha ni Thomas ang brocade box at sinira ang pagsasabuatan ng Art Trading Corporation. Iyon ang pinakamasaya at pinakamayabang na oras ni Thomas at ito rin ang posibleng pagkakataon para magkamali siya. Buong pagmamalaking sinabi ni Damian, mukhang naglaro ako ng magandang time lag trick. Dagdag pa ng kanyang kasabwat at saka noong ninakaw ko ang brocade box, nabutas ko rin ang dalawa nilang gulong. Kahit na malay nila, hindi na nila tayo masusundan. Pinigyan siya ni Damian ng malaking thumbs up. Magaling. Paulit-ulit niyang hinaplos ang kahon ng brocade at bumulong sa kanyang sarili, hindi ko pinabayaan si Lord Vadestas. Sa wakas ay napigilan ko ang aking ulo. Upang maiwasang maskam, binuksan pa ni Damian ang kandado sa brocade box at maingat na tiningnan ang laman nito para kumpirmahin na walang mali. Ito talaga ang reseta ng gintong gamot at ang mga tagubilin. Natapos ko na ang aking misyon sa pagkakataong ito. Siguradong pupurihin ako ni Lord Vadestas. Natuwa si Damian at naisip niya na ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Pero hindi niya alam na siya pala ang naging sangla ni Thomas. Si Damian ang uri ng tao na ang katalinuhan ay nauwi sa pagtikim sa kanya ng sarili niyang gamot. Kabanata 2110. Pagkaraang bumalik si Damian sa Art Trading Corporation, agad siyang tinanggap ni Lord Vadestas ng may malaking sigasig. Mukhang hindi siya subordinate kundi isang VIP sa halip.
Nang ibigay ni Damian ang brocade box kay Lord Vadestas, masayang ginantimpalaan siya ni Lord Vadestas ng $1 million on the spot. Magaling! Napakaganda ng ginawa mo. Walang tigil na hinaplos ni Lord Vadestas ang brocade box at tuwang-tuwa siya habang hawak ito. Magkakaroon siya ng pagkakataon na iligtas ang sitwasyon gamit ang brocade box. Nagagawa pa niya ito nang walang tulong ni Locke. Kasunod nito, tinawag niya si Elliot. Ito ang reseta ng gininto ang gamot na tinanong mo at nakuha ko ito para sa iyo. Inilagay ni Lord Vadestas ang brocade box sa mesa. Hindi makapaniwala si Elliot habang naglalakad at binuksan ang brocade box. Ito talaga ang reseta ng gintong gamot at ang mga tagubilin nito. Hindi niya inaasahan na ang matalinong si Thomas ay maaari ding magkamali. Naligaw ang kanyang mga plano. Nagtanong si Lord Vadestas, Elliot, sinabi mo na maaari mong i-upgrade ang Heart Eater kapag nakuha mo na ang reseta ng Golden Medicine. Seryoso ka ba? Napangiti si Elliot. Siyempre. Bakit pa ako magsisikap na kunin itong reseta ng gintong gamot? Lord Vadestas, please give me one day. Sa ganitong oras bukas, bibigyan kita ng brand new Heart Eater. Sigurado ako na magiging imposible para kay Thomas na gumawa ng panlunas sa lason na ito. Masayang tumango si Lord Vadestas. Ang galing. Magaling. Habang nagsasalita sila, tumakbo ang isa sa kanilang mga nasasakupan at nagsabi, Lord Vadestas, may pinadala si Thomas Mayo na nagsasabing ninakaw ni Damian ang kanyang reseta ng gininto ang gamot. Gusto niyang iabot sa kanya ni Damian ang brocade box o kung hindi, saktan mo si Damian. Umalaklak si Damian. Maraming taon nang nagtrabaho si Thomas sa negosyo. I guess this is his first time na i-set up ng iba, di ba? Mas masaya ako kapag nakikita ko siyang feeling work. Sinabi ni Lord Vadestas, kung mas galit ang ating kaaway, mas masaya tayo. Ipagpatuloy natin at pagmasdan ang paipong mukha ni Thomas. Kapag ginawa na ang bagong Heart Eater bukas, sa palagay ko gugustuhin ni Thomas na magpakamatay. Nagkwentuhan sila at nagtawanan. Wala silang pakialam sa taong ipinadala ni Thomas at hindi sila nababahala kahit paano niya sila hinihimok. Sa kanilang opinyon, si Thomas ay isang clown lamang. Ngunit hindi nila alam na umuusad na ang lahat ayon sa plano ni Thomas. Nagpadala siya ng isang tao na pumunta at kunin ang brocade box dahil gusto niyang palakasin ang pagtitiwala ni Lord Vadestas at ng kanyang barkada. Gusto niyang ipaisip sa kanila na nakuha na talaga nila ang reseta ng gintong gamot para hindi sila maghinala ng ibang tao. Iyon ang binalak ni Thomas. Kung gaano siya tumingin sa sarili niya, mas magiging masaya ang kanyang kaaway. Kung gayon, magiging mas madali para sa kaaway na tumalon sa bitag na kanyang itinakda. Kilala ito bilang pagpapasaya ng isang tao bago sila ibagsak. Natural, perpekto ang plano ni Thomas. Hindi lang niya niloko si Lord Vadestas at ang kanyang barkada, kundi niloko rin niya si Fiora. Siya ay labis na balisa. Kawakas ay nasira na niya ang Heart Eater at ngayon naroon ang reseta ng gintong gamot. Kung talagang nakuha ni Elliot ang gusto niya at na-upgrade ang Heart Eater, babalik kaya sila sa square one. Magagawa pa ba niya ang kanyang plano ng paghila kay Lord Vadestas mula sa kailaliman ng kapangyarihan? Habang iniisip iyon ni Fiora, mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Palihim niyang naisip, Thomas, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin. Malinaw na mayroon kang reseta ng gintong gamot. Bakit hindi mo iningatan ng mabuti? Pinayagan mo si Damian na nakawin ito. Maaari ka bang maging pabaya? Hindi naging komportable si Fiore para kay Thomas at pinagsisihan niya ang pakikipag-alyansa sa kanya. Bagamat pinagsisihan niya ito dahil nasa isang alyansa sila, kailangan niyang tulungan siya sa pagkakataong ito. Ang pinakadirektang paraan ay ang magnakaw o sirain ang reseta ng gintong gamot.